Alam mo ba na merong tahimik na problema na unti-unting kumukuha ng lakas na yung mga binti sa mismong sandaling ito? Libu-libong tao, pagkatapos ng edad na 60, ay nagigising araw-araw na nararamdaman na mas mahina ang kanilang mga binti. Ngunit naniniwala silang normal lang ito dahil sa pagtanda. Ang ganitong pag-iisip ay nagsasapangganib sa iyong pagiging independyente. Napatunayan ng agham na di kailangan mangyari ito. Kaya ayon sa mga pag-aaral ng European Society of Clinical Nutrition and Metabolism, ang panghihina ng mga binti ay may pangalan, sarcopenia. Apektado nito ang 13% ng mga taong lampas, 60 taong gulang at kalahati ng mga taong lampas, 80 taong gulang. Ipinapakita ng pananaliksik na mula edad, apat na po nawawala tayo ng 8% ng ating muscle mass kada dekada. At bumibilis pa ito pagkatapos ng 65 taong gulang. Pero heto ang hindi sinasabi sa iyo ng mga doktor. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga taong may sarcopenia ay 3 hanggang 4 na beses mas malamang na madapa at mawala ng kalayaan. Ibig sabihin nito ay mahirapan kang umakyat na hagdan, bumangon mula sa kama, magbuhat ng mga pinamili, at kahit maligo mag-isa. Parang bawat araw na lumilipas, unti-unting nawawala ang bahagi ng iyong kalayaan. Ayon sa mga Pilipino at international na mananaliksik, may 5 simpleng pagkain na kayang baguhin ang prosesong ito. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano-ano ang mga pagkaing ito at kung paano gamitin ang bawat isa para maibalik ang lakas at tibay ng iyong mga binti kahit lampas 70 ka na. I-comment mo kung saang lungsod ka nanonood ng video na ito. Gusto kong malaman hanggang saan umaabot ang mensahe natin at paano ito nakakatulong sa mga tulad mo. Ang unang pagkain na ikagugulat mo ay ang kamote. Ang gintong ugat na ito ay parang premium na gasolina para sa iyong mga kalamnan. Nagbibigay ito ng enerhiya na unti-unting lumalabas. Parang kotse na umaandar ng malayo kapag puno ang tangke. Ang kamote ay sagana sa complex carbohydrates, vitamina A, vitamina C, at potasyo. Mga nutrisyon na nagtutulungan para suportahan ang lakas ng kalamnan. Kapag kumain ka ng kamote, para kang naglalagay ng deposito sa energy account ng iyong mga kalamnan. Di tulad ng asukal na biglang nagpapataas at nagdudulot ng bagsak ng enerhiya, ang kamote ay nagbibigay ng lakas sa kalamnan ng mas matagal. Ang antioxidants dito ay lumalaban sa pamamaga at tumutulong sa pag-recover ng kalamnan. Kahit maliit na bahagi nito sa tanghalian o hapunan, ay malaki na ang epekto. Pwede itong lutuin sa tubig na may balat, i-bake sa oven na may kaunting olive oil, o gawing mash na nilagyan ng mga herb. Hindi kailangang marami. Ang pirasong kasing laki ng palad mo ay malaki na ang benepisyo. Ang mahalaga ay lagi mo itong isama at panatilihin ang nakasanayan. Maraming taong pinalitan ang tinapay ng piraso ng inihaw na kamote sa almusal at naramdaman agad ang pagkakaiba sa kanilang sigla sa unang mga oras ng araw. Isang simpleng pagpipilian na maaaring magbago ng pakiramdam mo sa buong araw. Ang pangalawang pagkain ay isang kayamanang madalas itinatapon ng marami. Ang mga buto ng kalabasa. Ang maliliit na butong ito ay tunay na mga kapsula ng kalusugan para sa iyong mga kasukasuan at kalamnan. Naglalaman ang mga ito ng zinc para sa pag-recover ng kalamnan. Iron para labanan ang pagkapagod. Magnesium para sa mga buto at kalamnan. At omega-3 na nagsisilbing natural na anti-inflammatory. Parang may natural na bote ka sa palad mo. Tumutulong ang zinc sa paggaling at pag-regenerate ang mga selula ng kalamnan. Lumalaban ang bakal sa anemia, nakaraniwan sa mga matatanda at nagdudulot ng panghihina. Ang magnesium ay bahagi ng mahigit 300 reaksyon sa katawan, kabilang ang pag-urong ng kalamnan. Pwede mo i-toast ang mga butong ito sa oven ng 10 minuto at kainin bilang merienda sa pag-itan ng mga pagkain. Lagyan ng kaunting asin at mga halamang pampalasa. Nakakatulong din ito sa kalidad ng tulog at habang natutulog ka, dun rin nare-recover at lumalakas ang mga kalamnan. Isang ginang nagkwento na mas mahimbing na ang kanyang tulog mula nang idagdag niya ang mga buto sa araw-araw niyang gawain.
Nakakatulong din ang mga buto sa kalusugan ng puso at tumutulong na mapanatiling balanse ang presyon ng dugo. Pwede mong gudburan sa ibabaw ng mga salad, ihalo sa yogurt, o kainin na mag-isa. Isang kutsara bawat araw ay sapat na para makuha ang mga benepisyo. Ngayon, ikukuwento ko sa iyo ang tungkol sa isang gulay na halos 8 nagpapalaga, ngunit napakalakas ang bisa, ang kale. Ang madilim na berdeng dahon na ito ay parang natural na multivitamins. Mas marami itong calcium na madaling maabsorb ng katawan kaysa gatas. May vitamin K para palakasin ang mga kalamnan at buto, vitamin C para sa immunity, at may antioxidants din na lumalaban sa pamamaga ng mga kalamnan at kasukasuan. Ang kale ay nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo. Ibig sabihin mas maraming oxygen at nutrients ang natatanggap na iyong mga kalamnan. Parang tinatanggalan mo ng bara ang mga tubo sa bahay. Mas gumagana ang lahat kapag maayos ang sirkulasyon. Ang bitamina K na nasa kale ay mahalaga para sa pamumuo ng dugo at pagpapalakas ng mga kalamnan. Igisa mo ito sa bawang at olive oil ilang beses sa isang linggo. Pinapapalakas ng bawang ang mga benepisyong panlaban sa pamamaga at tumutulong ang olive oil sa pagsipsip ng mga bitamina. Kung nahihirapan kang tunawin ito, igisa mo ng mabuti para lumambot pa. Pwede mo ring i-blender kasama ng mga prutas para makagawa ng masustansyang green juice. Madali lang, mura, at mararamdaman mo ang pagbabago sa sigla at tatag ng iyong mga binti. Ang kale ay maganda rin para sa bituka. At ang malusog na bituka ay mas mahusay sumipsip ng lahat ng nutrisyon na iyong kinokonsumo. Ang ika-4 na pagkain ay isang sinaunang lihim na ginagamit na ng maraming henerasyon, ang sabaw ng buto. Ang gintong likidong ito ay parang elixir para sa iyong mga kasukasuan. Naglalaman ito ng natural na kolageno, gulaman, glisina, prolina, at mga mineral na direkta nasisipsip kung saan mo ito pinakakailangan. Parang nilalagyan mo ng langis ang maingay na makinang kumikiskis. Ang kolageno sa sabaw ng buto ay napupunta sa litid, ligamento at kartilago, tumutulong magpababa ng sakit at paninigas. Ang gulaman ay tumutulong sa pagiging flexible ng mga kasukasuan, habang ang mga mineral tulad ng calcium, magnesium at phosphorus ay nagpapalakas ng mga buto. Para nagpapagawa ka ng kumpletong maintenance sa iyong sistema ng suporta sa katawan. Para gumawa ng sabaw, maaari kang gumamit ng mga buto ng manok, baka o isda. Pakuluin ito sa mahina ng apoy ng ilang oras na may konting suka para lumabas ang mga mineral. Magdagdag ng sibuyas, karot, at kinsay para magdagdag ng lasa. Isang tasa bawat araw ay maaaring makatulong kapag tumatayo ka mula sa upuan o umaakyat ng hagdan. Ang epekto ay dahan-dahan, ngunit tuloy-tuloy, gaya ng patak ng ulan na unti-unting napupuno ng imbakan. Maraming tao nagsasabi na nabawasan ang pananakit ng kasukasuan at mas madali silang gumalaw matapos ang ilang linggo ng regular na pag-inom ng sabaw ng buto. At narito ang ikalimang pagkain na isa sa pinaka-practical, ang hinog na saging. Ang dilaw na prutas na ito ay parang natural na gamot sa panghihina ng binti. Mayaman ito sa putasa at magnesyo. Pinipigilan nito ang kulikat, nire-regulate ang tibok ng puso, at pinapabuti ang paggana ng mga ugat na kumokontrol sa iyong mga kalamnan. Ang putasa ay mahalaga para sa tamang pag-uro ng mga kalamnan. Kapag kulang sa putasa, humihina ang mga kalamnan at mas madali kang kapitan ng pulikat. Tumutulong ang magnesyo sa pagpaparelax ng kalamnan at paggawa ng enerhiya sa mga selula. Para may dalawang mineral na nagtutulungan para mapanatiling maayos ang paggana ng iyong mga kalamnan. May isang ginang na nagsabi sa akin na simula nang kumain siya ng isang saging tuwing hapon, nawala na ang biglaang panghihina ng kanyang mga binti. Dati, kapag tumatayo siya, nararamdaman niyang nanghihina ang kanyang mga binti. Parang kulang sa lakas para makalakad pa. Pagkakain niya ng saging, tumibay ang binti niya at halos nawala ang pulikat. Nagbibigay ang saging ng natural at madaling masipsip na enerhiya, perpekto para sa nangangailangan ng dagdag lakas maghapon. Pwede mo itong kainin ng buo, durugin at ihalo sa oatmeal, o kaya ay i-bake sa oven na may cinnamon. Ang mahalaga ay pumili ng hinog na saging,
dahil mas marami itong potassium na magagamit. Pero ito ang pinakamahalagang punto sa lahat. Ipinapakita ng mga pag-aaral na lipunan ng nutrisyon sa Brazil na ang mga matatanda ay nangangailangan ng hindi bababa sa 1 gramo hanggang 1.2 gramo ng protina kada kilo ng timbang ng katawan bawat araw. Ibig sabihin, kung ikaw ay may timbang na 70 kilo, kailangan mo ng 70 hanggang 84 na gramo ng protina araw-araw. At ang pinakakumpletong pagkain para dito ay ang itlog. Kinumpirma ng European Food Safety Authority na higit sa kalahati ng mga matatanda ay kumukonsumo ng mas kaunting protina kaysa sa inirerekomenda. Ang kakulangan na ito ay direktang konektado sa pagkawala ng lakas at kakayahan ng mga kalamnan. Parang nagtatayo ka ng bahay na kulang sa hollow block. Ang itlog ay parang kumpletong pakete para sa pagpapatibay ng mga kalamnan. Taglay nito ang protinang may mataas na biyolohikal na halaga na halos 100% nagagamit ng katawan. Naglalaman din ito ng kulina na nagpapabuti sa komunikasyon ng otak at mga kalamnan. At bitamina D para sa lakas ng kalamnan at kalusugan ng buto. Ang kulina ay lalo ng mahalaga dahil habang tumatanda, ang koneksyon sa pagitan ng mga nerbiyos at kalamnan ay kadalasang bumabagal. Ang itlog sa almusal ay parang pagsisimula ng araw na nagbibigay ng materyales na pampatibay sa mga kalamnan. Mura ito, madaling ihanda, at bagay sa kahit anong pagkain. Pwede mo itong ihanda bilang nilagang itlog, binating itlog, o kahit omelet na may gulay. Ang mahalaga ay regular mo itong kainin. Kung natatakot ka sa kolesterol, tandaan mo na para sa karamihan ng tao, ang katamtamang pagkain ng itlog ay hindi napapataas ng kolesterol sa mapanganib na antas. Sa kabaliktaran, ang itlog ay maaaring maging kaagapay sa kalusugan, lalo na sa mga matatanda. Ang kolesterol na nasa itlog ay nababalanse ng iba pang mga sustansya na nagpoprotekta sa puso. Ngayon, ibibigay ko sa iyo ang practical na recipe para magamit mo ito araw-araw. Hindi kailangang komplikado. Simula ng araw sa pagkain ng nilagang itlog o binating itlog sa almusal. Kung gusto mo, pwede mong palitan ito ng banana smoothie na may gatas. Sa kalagitnaan ng umaga kapag nag-utong ka, kumain ka ng hinog na saging. Sa tanghalian, isama mo ang piraso ng nilaga o inihaw na kamote bilang kapareha ng ulam. Napapalitan ito ng maayos ang kanin o karaniwang patatas, pero mas marami itong sustansya. Sa hapon, magmerienda ka ng inihaw na buto ng kalabasa. Masarap at masustansya ito. Sa hapunan, igisa ang kale sa bawang at langis ng oliba nang hindi bababa sa 3 beses kada linggo. Pwede mo itong isabay sa pangunahing ulam o ihalo sa beans. At kung maaari, uminom ka ng 1 tasa ng sabaw ng buto, lalo na sa mga mas malamig na araw. Ang maganda, hindi mo kailangan gawin lahat ng sabay-sabay. Subukan mong isama ang 2 o 3 sa mga pagkain ito sa araw-araw mong gawain na yung linggo. Unti-unting tutugon ang iyong katawan. Hindi ito pagbabago na mangyayari agad-agad. Pero kapag naging consistent ka, mapapansin mong mas matibay ang iyong mga binti, mas kaunti ang pulikat, at mas ganado kang gumalaw. Tandaan mo, importante rin ang tamang pagguya. Kung nahihirapan kang gumumuya, magpatingin ka sa dentista o ipaayos ang iyong pustiso. Ang maayos na pagguya ang unang hakbang para mapakinabangan ng katawan ang lahat ng sustansyang ito. Kapag hindi maayos ang pagguya, hindi lubos na napapakinabangan ng pagkain. Panatilihin ang regular na oras ng pagkain. Kailangan ng katawan mo ng regular na schedule para mahusay maproseso at magamit ang mga sustansya. Ang pagkain ng walang ayos ay nakakasama sa pagsipsip ng nutrisyon at maaring direktang makaapekto sa lakas ng kalamnan. Uminom ka ng maraming tubig buong araw dahil mahalaga ang tamang pag-inom ng tubig para madala ang mga nutrisyon papunta sa iyong mga kalamnan. Tumutulong din ang tubig sa pagpapadulas ng mga kasukasuan at sa pagtanggal ng mga lason na maaaring magdulot ng pamamaga. Iwasan ang mga pagkaing sobrang naproseso, puno ng asukal at mga preservative. Nagiging sanhi ito ng pamamaga at maaaring magpalala ng panghihinang kalamnan. Ang mga soft drinks, processed na biskwit, chichirya at sobrang matatamis ay kalaban ng iyong mga kalamnan.
May kakayahan ang iyong katawan na maghilom at lumakas, kahit lampas. 70 taong gulang ka na. Babat silunan ng iyong katawan ay nakaprograma para mag-regenerate kapag natatanggap nito ang tamang nutrisyon. Ang mga pagkain ipinakita ko ay mga susi para mailabas ang likas na lakas na ito. Kung nakatulong ang video, i-like at i-share mo sa mga nangangailangan. Mag-comment ko anong pagkain ang isasama mo ngayon. Mag-subscribe ka sa channel para sa mas marami pang health tips at i-activate mo ang bell notification. Handaan mo. Hindi kailanman huli para alagaan ang sarili mo. Simula na ang iyong paglalakbay tungo sa mas malalakas na binti. Mahigpit na yakap, kita tayo sa next video.